Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Yan. Take only what resonates ha. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, hopefully makuha ko yung energy mo. Ayan. So, kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, okay lang po yun. Pwede kang mag-next video. Ayan. At, yeah, let's start your reading. Meron akong bagong upload na astrological reading for Virgo. Nakakonsentrate yun sa solar eclipse and effect ng Black Moon Lilith doon sa Unicorn Princess Tarot na channel. You might want to check it out. Ayan, ang effect kasi nung solar eclipse can last up to 6 months hanggang April 2025. So, maganda kung ma-check mo rin yan para alam mo kung ano yung maging effect sa'yo ng solar eclipse. Let's start. What do we have here for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sana mag-comment kayo dyan sa positive comments lang guys ha. Kasi nag-spread tayo ng positive vibes. Ayan. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Oh, yan. Napakaganda. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. This is your energy. You are an earth sign. Ayan. So, nakikita natin dito, you are more focused sa iyong sarili. Pwedeng yung iba sa inyo spending your money wisely. Ayan. Pwede kung mag-i-spend ka man or magagastos ka man sa sarili mo yon ginagastos. Or, you do have the Knight of Pentacles. Yung iba sa inyo may mga offer na possible na dumating sa'yo. Like, out of nowhere, biglang may mag-aalok sa'yo, magsasabi sa'yo, oy, may naghahanap sa akin, may kliyente ako, ganto ganyan. And then, you are the person na pwedeng lalapitan nila kasi bukod sa ikaw yung pinagkakatiwalaan nila, ikaw yung, like, automatic yung mga clients, ikaw talaga yung hinahanap, parang ganon. Or, maybe people that could help you uh, pagdating sa iyong finances. Ayan. So, ikaw yung nakikita at napapansin nila. The High Priestess, nagpapakita ito as you being a very spiritual person. And you are a person na um, maybe you do have knowledge pagdating sa usaping spiritual. Ayan. Mga esoteric practices. Anyway. Nawiwirduhan lang ako guys, babanggitin ko lang. Kasi may mga nagko-comment. Hindi ako pala reply sa comment, pero nababasa ko yung mga comment inyo. May nagko-comment daw na, nag-filter daw. Natatawa po ako, kasi hindi pa ako nag-filter. Kasi kung mag-filter ako, pag ginanyan ko ito sa mukha ko, lalabas yung mga effect ng filter. Diba ganun po yun? So, regular camera po yung aking gamit. Ayan, para lang doon po doon sa mga ano ba daw filter ang gamit ko. Wala po. Ayan, minsan yung filter ng pinaka-camera, yung parang may kulay siya ng konti, gano'n. Pero sabihin mong filter na yung ginagamit sa mga TikTok, hindi po ako nagkaganon. Sa TikTok siguro pag may time. Ayan. Anyway, nakwento ko lang. The Moon and the King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces energy. Yan, medyo i-ano lang natin. Ayan. Well, this is your person. Yung iba sa inyo pwedeng ikaw to. Well, I don't know kasi nagkakaroon ako ng nakukuha kong energy na yung iba ikaw to eh. Ayan. Pwedeng hindi ka na yeah. Ito kasi person na to, hindi siya masyadong nagfo-focus ngayon sa usaping spiritual. Parang ganun, parang ayoko na muna yan. Parang ganun. Or might be you cutting off itong person na pwedeng, yung iba ko lagi ka nanonood ng, wala na, nakukuha ko yung energy mo dito. So, yung iba sa inyo, ikaw to. Lagi ka nanonood ng mga tarot readings, tapos, alam mo, may kinalaman sa person, nakakonect mo spiritually, etc. Parang,
hindi mo na masyadong iniintindi. You know, you're more concentrated on money. If sa side ng person mo, ang nakukuha kong energy doon is that pwedeng yung person na kakonect mo is hindi siya masyadong ma-spiritual na tao. Like maybe, that could be you na mas open sa mga spiritual knowledge, and then ito person na to masyado siyang professional, etc. But, I don't know, kung may spiritual kasi kayo na connection, nakikita din natin ito na nagmamanifest itong person na ito through ikaw, lumalabas ka sa panaginip niya, sa dreams niya. No? So, parang may mga spiritual lessons or connection siya na iniiwasan. Pero nandun. Kaya lang, hindi nga kasi siya ma-spiritual na tao. You know what I mean? So, anyway, by the way, umuulan na sa aking, sa labasan namin. Sa labas. So, pwedeng mamaya, pag lumakas pa yung ulan, medyo maingay na siya. Tatry ko na lang lakasan yung boses ko. Emotion mo and ng person na ito sa connection na ito. Ayan, sakto. Solar eclipse habang pinapanood, habang ginagawa ko tong video na to, solar eclipse ngayon, The full is here, so a lot of, kaya dapat mo talagang panoorin yung aking video ng solar eclipse ko, ano yung maaaring maging effect sa'yo nito. Solar eclipse, new moon, so talagang maraming new beginnings for you ngayon, especially financially. Okay? Nakikita natin talagang magsha-shine ka dyan. Yung iba kasi wala talagang focus. Ito love reading to, guys. Pero, ang mas nakukuha ko dito, mas nagmamanifest ito sa'yo through, itong mga nangyayari, may kinalaman sa solar eclipse is nagmamanifest mas more on sa money, finances, ang effect sa'yo nito. But, may mga hint akong nakikita dito na may kinalaman din sa love, but hindi siya masyado, So, this is love reading, so I will try na samahan pa rin siya ng love dito dahil may nakikita rin naman akong mga pailan-ilan. Wait lang, guys. Okay, so, dun muna tayo sa hindi love. Nakita tayo dito ng money increase sa'yo, pero may mga babaguhin ka or may mga new beginnings na kailangan mong mag-take ng risk. Like, kailangan mong mag-invest or bumili ng isang gamit na makakatulong sa'yo para mag-increase yung iyong finances if you do have a business. So, ayun, pwedeng kailangan mo mag-invest ng ganito or bumili ng something na mas makakapag-promote sa'yo, sa iyong business or whatsoever. Kasi nakikita natin magsha-shine ka, but the problem is kailangan mo siya syempreng aksyonan. Diba? Hindi ka pwedeng maghintay na lang ng pera or maghintay ng customers. Kailangan lagyan mo rin ng action para ma-attract sa'yo ang customer. Kasi ma-attract sila sa'yo. Kailangan mo lang aksyonan. May growth dito with the Three of Pentacles. Ayan, yung iba sa inyo, usaping love, the person that you are dealing with, I feel like ngayon kasi, nagpo-focus ka sa happiness mo Nagpo-focus ka sa new beginnings mo, nagpo-focus ka sa sarili mo, nagpo-focus ka sa pera mo, finances mo, career mo, etc. So, pwedeng gusto mo mag-take ng risk sa sarili mo. Gusto mo mag-take ng risk sa business mo, sa finances mo, etc. Pagdating sa person na ito, I feel like, nakakita tayo ng pag-aaway, pagkakagulo dun sa side niya. Like, maybe sa family niya, or if you're dealing with a person na meron tayong mga nakikita dito, may mga kakonect in a relationship, etc. Nako, hindi na okay. Hindi na okay. Bakit? With the Five of Swords, there's this feeling of parang, masaya pa siya pag nakikita niyang nasasaktan yung person. Masaya pa siya pag nakikita niyang na magkagalit sila. Ewan ko kung bakit. That's weird, no? Kasi ito nagpapakita ito sa ugali ng person mo na being narcissist. Pero, dun sa kakonect niya, might be kasi, naging patient din siya dun sa tao You know, pwedeng nagpakita rin siya na inintindi ko siya. Kumbaga kung ako yung person, malibawa, no? Isipin mo pag yung sasalita ko minsan na ako yung nagsasalita is yung person mo, ganito. Sinasabi niya, inintindi ko siya Sobra na. So, parang, the temperance here is like your yung person mo, masyado siya naging
sabihin na nating mapang-unawa, pero hindi siya inuunawa. Parang ganon. So, tendency nagkakaroon ng pag-aaway. So, ngayon, etong si person niya, pag umiiwas, mas kalmado pa, mas okay pa na umiwas na lang yung tao sa akin. Parang, mas okay pa. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa'yo, mas masaya pa pag nakikita niyang umiiwas or lumalayo yung person niya, or yun, nasasaktan yung person niya, yung parang ganon, kesa yung galit, or ay, kasi ang daming away. Kumaga, mas okay pa nagko-cool down, parang ganon. So, nagko-cool down yung pag-aaway nila. So, pwedeng ganon. So, a lot of pagkakagulo dito sa side niya. But you're concentrated on your money, finances, growth. So, pwedeng wala ka rin pakialam sa person mo, or wala ka rin pakialam sa connection ninyo, or wala ka rin pakialam sa kanya at sa person na nakakonect niya. You know what I mean? You're just concentrating on yourself. Kaya lang, love reading to. So, ang nakikita natin is yung person na pwedeng, although walang masyadong nangyayari sa inyo, like maybe spiritual or whatever, pero itong person na ito, dun sa buhay niya, pwedeng, oo, may mga pagkakagulo, pero lumalabas at lumalabas ka pa rin spiritually sa kanya through his or her dreams. Okay? Nagigets mo yon. Sana naintindihan mo. As much as possible, tinatry kong i-explain sa inyo or ibigay ang message sa inyo. So, matutuwa ako kung mag-comment kayo kahit heart lang, honestly. So, maraming salamat pala sa mga nakapuna sa aking mga changes nitong mga nakaraan. So, yeah, I'm focusing on self-love and focusing on myself din. Katulad mo, Virgo. So, may mga changes akong ginagawa. And thank you sa pag-appreciate. And para doon sa mga nagko-comment na, ang gusto nila is makita yung card or what, hindi yun, madalang lang naman yung mag-comment ng ganun. But if ever that ganun yung klase mong reading, may mga reading naman po akong ganun. Pero depende kasi sa akin. Minsan gusto ko talaga nasa video ay ako, at hindi yung cards. Why? Nawawala yung antok, honestly. Minsan nakakaantok po mag-reading. Hindi ko po maibigay ang message ng maayos pag ganun. Okay? At saka depende sa aking spirit guides, I can feel, no? If they want me to read ng ganong klase or yung ganito. If they want me to interact with you. Honestly, mas makikita para doon sa mga bukasang mata sa inyo, mas makikita nyo sila ng ganito. Bakit? Pag nasa table, hindi mo sila makikita. Hindi mo sila mararamdaman. Pero pag nandito, pwede nga sa likod ko sila or around me and they can show them yung sarili nila or yung any messages through this, or they can see you. They can feel you. Anyway, let's go back to the reading. Doon muna tayo sa iyo na walang kinalaman sa love, okay? What's with the Two of Swords, Five of Pentacles, Six of Swords? What's with the Eight of Swords? Okay. Dito muna tayo sa iyo, ha? The Star. This is you. You are the star of the show. In the near future, I can see you being the star. Kanina lumabas na sa side mo yung the sun, which is you brightly shining. And yun nga, the star is also a very, bright thing in the sky. So, ito nakikita natin as you brightly shining sa goals mo. Pwedeng ma-achieve mo yan. Honestly, I can say an offer of partnership with the Page of Pentacles. Partnership, pwedeng may kinalaman sa love, money, or maybe yung iba, new friendship, new relationship, pwedeng ganun. There's a possibility, pero of course, wag ka doon mag-concentrate. Mas nakikita natin, ang guide sa'yo is to focus on yourself, focus on your goals, focus on the things na mas mag-grow sa iyo individually, hindi as a person na may ka-partner, etc. You need to grow on yourself. At mas maganda kung magkakaroon ka ng partner, ka-connect, ka-relasyon with the Two of Cups. Yung pareho kayo nag-grow together at
individually. Okay, may sarili kang growth, may sarili din siyang growth. Hindi yung tutulungan mo yung person mo na mag-grow siya, things like that. But I can see with the Page of Pentacles, a young person or someone, maybe pwedeng biglang dumating sa buhay mo or pwedeng nandyan na and nagmamanifest siya as a person na may offer or like can help you reach your dreams, goals, wishes, and napakaganda nitong energy nito. Pagdating sa person na kakonect mo, honestly, ito is direct to the point, is straight to the point. If you're dealing with someone na may kakonect na, the Two of Swords, this is showing to me as a separation. Two of Swords. Two of Swords. Can you see the swords? Nakikita mo yung swords dito? Magkahiwalay. And the moon, I don't know, but it looks so sad. And yung energy ng moon dito is so down, pagod, stress. Nakukuha ko yung energy niya, sobrang bigat. And you see, it's looking down. Yung pagkasi niya is parang ganun. It's like a sad face, and it is because pwede may mga decision na parang someone leaving a home with the Five of Pentacles, and Five of Pentacles is an energy of loss. So, pwedeng may pagkawala, may mga mawawala or aalis. Like, if you're dealing with someone na may kakonect, karelasyon, even live-in partner or mag-asawa, then I can see possible of separation because of maybe not pwedeng maging issue is money, or if not, I just can see na masyado ng mahirap, masyado ng narcissist, at masyado ng mabigat, gano'n ang energy. The Eight of Swords, this is like a connection wherein, oh, this is weird. Kasi ang dapat kukunin ko is the Six of Swords, pero ang nadampot ko is the Eight of Swords. So, might be, ayun nga, isa pa sa nagiging dahilan is, masyadong stuck or masyadong, hindi ako makagalaw, wala akong magawa, ganito, ganyan. And, like, hindi nag-grow yung connection, and at the same time, pwedeng yung person mo could be trapped or in a situation wherein hindi na siya masaya. Okay, and with the Six of Swords, this is like moving on dito sa side ng person mo. With the Hermit, this is Virgo energy. And I can see that maybe magkaroon siya ng mga clarity regarding sa kung ano yung totoo, regarding sa connection niya at dun sa person na kakonect niya. The Nine of Pentacles, this is showing to me as a person who is more interested dun sa mga other options dun sa kung ano yung meron siya. Okay? And at the bottom of the deck, this is the Death card, Scorpio energy, the Lovers, Gemini energy, and this could be separation. Pagdating sa relationship, connection ng person mo doon sa person niya, and why? Because with the Judgment, natutunan na yung mga dapat matutunan. Now your person is healing. Ayan, nakikita mo there's a cross here. It looks like parang alam mo yung emergency sa hospital, usually makakita ka ng mga ganito. And like a connection wherein pwedeng tinry, ayusin, tinry, intindihin, unawain, but then it's not working. It's like parang ng cancer, hindi na magamot. Malala. Okay, dun sa malala tayo, not the cancer itself, kasi we all know naman na curable na ang cancer ngayon, lalo pag naagapan. Pero the way the energy here is that pwedeng sobrang lalang sakit, yun nga, like cancer, and hindi na siya magagamot pa. Yung malalang klase, guys, don't get me wrong, kasi I don't know, maybe some of you could be a cancer survivor, so congrats. Pero yung iba, binibigay ko lang tong example, ayokong makasakit or what sa inyo, but yun na nga. And the way I see this with the Judgment, it's like uncurable disease ang connection niya doon sa person niya, hindi na magagamot pa. So, ang tendency is like, with the Death card, i-accept na lang yung ending and like, focus on the new beginnings. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.